So, good morning mga boss. Welcome back mga boss. So, may nagtatanong sa atin ngayon kung ano daw ang other alternative ng pagpapakain sa goldfish mga boss. So, papakita ko sa inyo yung goldfish natin. Ayan. So, ito na yung mga goldfish natin mga boss. Ayan. So, meron tayo rito mga breeders. Ayan. So, papakita ko sa inyo mga boss kung ano yung mga pagkain other than live foods na pinapakain ko sa aking mga goldfish mga boss. Ayan. So, ito na sila. Ayan. So, lahat ng goldfish na nandito mga boss is for breeding materials ko in the future. Ayan. So, ito yung backyard natin. Tingnan naman. So, ito yung mga isa sa pinapakain ko sa aking mga isda mga boss, lalo na sa goldfish. Ayan, mga live foods, mosquito larva at dapna mga boss. Ayan, kung wala naman kayong live foods mga boss tulad ito is pwede rin kayong maghanap ng ibang options. Ayan, tulad nito, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Ayan, so ito yung pellets. Ayan, so pwede rin kayong magpakain ng pellets mga boss kung wala tayong live foods. At syempre, simple lang tong pellets natin. Ito ay isang PO1 at saka fry mash. So, fry mash yung ginagamit ko kapag maliliit pa yung mga isda tulad ng ating mga live bearers. At PO2 naman mga boss kapag malalaki na tulad ng goldfish. Ayan. So, pakita ko naman sa inyo mga boss yung other options na ginagawa ko kapag wala na akong live foods or pellets dito mga boss. So, kita nyo yung mga reptab natin. Ayan. So, punong-puno yan ng duckweeds. Ayan, may mga duckweeds yan. So, ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng duckweeds mga boss. Siyempre, ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kapag nakabilad sa araw yung mga reptab natin is mabilis talagang magkaroon ng duckweeds mga boss. Ayan. So, pakita ko sa inyo ngayon. Yeah, boy. So, usually mga boss, ang ibang mga breeders ay tinatapon tong mga duckweeds. Ayan. Kasi nakakasagabal talaga to sa ating mga isda mga boss. At syempre pwedeng matrap yung mga isda natin dito sa duckweeds, lalo na yung mga live bearers. Ayan. So napakabilis kasi nitong dumami, kaya yung option na ginagawa ko ay ganito mga boss. Tingnan nyo. Ayan. So kung wala kayong live foods or pellets, pwede ito mga boss. Ayan. Pwede nyo ipakain yan sa ating mga goldfish at pwede rin sa koi mga boss. Ayan. So, kumakain rin yung mga goldfish ko ng duckweeds as part of their diet mga boss. Ayan. Ang nakaganda lang sa duckweeds mga boss is matagal siyang maubos at syempre nakakatulong to para sa diet ng mga goldfish natin, especially goldfish mga boss. Ayan, tulad ko na maraming duckweeds, so mas advantage to sa akin at syempre makakatipid ka rin sa gastos sa pagpapakain mga boss, lalo na kung meron kang duckweeds. Ayan, so pakita ko sa inyo yung goldfish naman natin sa itaas. Ayan, so pakakainin ko to mga boss. Ayan, tingnan nyo. Ayan, so kumakain talaga sila ng duckweeds mga boss. Ayan, lalo na kapag ang pinakain mo is katulad nitong mga goldfish. At syempre huwag nating kalimutan yung mga koi rin mga boss. So malakas rin kumain yung koi ng duckweeds. Ayan, pati angelfish, tingnan nyo. Ayan. Amazing! Kumakain rin sila mga boss. Ayan. So, kung duda pa rin kayo mga boss kung effective ba or hindi yung duckweeds is pwede nyong subukan rin yan mga boss. At syempre siguraduhin nyo lang na kukuha kayo ng duckweeds kung saan man yan makikita sa inyong lugar mga boss is siguraduhin nyo lang na malinis. Ayan, so pwede rin kasi kayong mag-culture ng sarili nyong duckweeds mga boss, kasi yung duckweeds is mabilis lang yang paramihin lalo na kapag nakabilad sa araw mga boss. Ayan, so tingnan nyo, unti-unti nang nawawala yung mga duckweeds. Ayan, kinakain na yung mga duckweeds ng ating mga isda mga boss. Ayan, Amazing! kita nyo naman, pinapapak na nila yung duckweeds. Ayan. So,
itong technique na to mga boss is matagal ko nang alam to. So kasama talaga to sa diet ng mga isda ko, lalo na pag goldfish mga boss. So kapag nag-groom ako ng goldfish is hindi talaga nawawala sa diet nila yung duckweeds mga boss. So yan yung isa sa mga sekreto ko. Ngayon alam nyo na. 2,000 years later. So ilang oras na nakalipas mga boss. So tingnan natin yung tank ng ating mga goldfish. Ayan. So pakita ko sa inyo kung ano yung nangyari sa duckweeds. Ayan. So may kakonti pang natirang duckweeds mga boss. Ayan. Pati rito sa itaas meron lang konti na lang. Ayan. So ito yung ebidensya talaga mga boss na kinakain talaga ng mga goldfish yung duckweed. So kasi nasanay na rin sila mga boss as one of their diets. Ayan. So depende pa rin yun sa technique nyo mga boss kung ano yung ipapakain nyo sa mga isda nyo, lalo na kapag goldfish. Ayan. So ito yung pinapakita ko lang is alternative na pwede nyo gamitin mga boss. So kita nyo naman yung mga katawan ng goldfish natin. Ayan. So hindi naman sila for grooming. So mga nandito natin is for breeding purposes mga boss. Pero tingnan nyo naman yung mga katawan. Ayan. So bilugan naman mga boss. Ayan. So kitang kita na effective talaga yun as part of their diet. Ayan. So ito yung mga goldfish natin. At baka gusto kayong mag-avail mga boss, kindly PM me through my Facebook or comment down below mga boss. So bago ko pa makalimutan mga boss is shout out sa lahat ng mga bago nating members or bagong subscribers. Ayan. So maraming salamat mga boss. So that's all for today's update mga boss. So see you again sa susunod natin na update sa ating backyard mga boss. So sana nakatulong tong tips sa inyo mga boss, kahit konti man lang. So sa hindi pa mga subscribers, kindly subscribe to my channel. At salamat sa lahat ng subscribers natin mga boss. Until next time, see you for the next upload mga boss. Ingat!